ng Pilipino, in-check pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Pero talagang naging artista. Kanina, inumpisahan ni Congressman Dan Fernandez at ngayon po ay nare-recognize natin isang reserve officer, Colonel, Congressman Richard Gomez. Salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga fisher folks, no? Marami ho talagang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya nga ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China kung minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks na ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyalis, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo tayong ibubuli. Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas, no? Ang laging yung tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede madala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Wina-water cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga mangingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, no? Ipaglaban natin itong sovereignty natin, yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong safety of passage. Alam nyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho inchik na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga inchik na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun yung inimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar, umaabot. Hanggang sa Palawan, umaabot. Dumadami na incheck. Meron ng Pilipino, incheck pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama. So yan yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayo makapangisda sa tubig ninyo. Ang Kongreso nandito, on break na ho kami.
Pero nagsama-sama ho kami para mapakinggan kayo. Makagawa kami ng resolusyon. Si Speaker Romualdez, ang ating presidente, makahanap ng paraan para patuloy kayo na matulungan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa inyo lahat. Thank you. Sa atin po, nare-recognize si Kong Ace Barbers. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa ating lahat. Lalo na po sa ating Governor Junip Dane, sa ating Mayor, sa ating Congresswoman at sa ating mga kasamahan sa Kongreso. Alam niyo po, ramdam ho namin na kami ho ay pinadala rito upang makinig sa mga hinaing at sa loobin ng ating mga kababayan dito sa Masinloc. Sa kasalukuyan ho kasi kami po ay naghihiring. Isa sa pinaka-importanting pinag-uusapan sa Kongreso ay yung pong sinasabing secret agreement na kung saan ang karamihan ang paniwala namin ay isa ito naging dahilan kung bakit nagiging agresibo itong ating mga kapit bansa na China. Maaring hindi ho accurate yung aking teorya, ngunit makikita ho natin na kapag ang usapan ay at maliliit na mga fishing vessels ang pumapasok, parang hindi ho nila binobomba ng tubig. Pero kapag pumapasok ang Coast Guard o malalaking barko, yun naman ho ang tinatarget nila ng kanilang water cannon. Ngayon, dahil ho sa inyong mga saluubin na ipinahayag ngayong araw dito sa ating public consultation, makakaasa po kayo na lahat po ito, ang Komite ng West Philippine Sea at ang Komite ng National Defense, kami po ay susulat ng report. Ang tawag po dyan ay committee report. Ito pong committee report na ito ay maghahayag ng inyong mga saluubin at yung aming nakikitang maaaring solusyon sa problemang kinakaharap ng ating mga kababayan dito. Alam niyo po, kung protesta o sinasabing diplomatic protest, napakarami na po nating diplomatic protest. Mukhang hindi ho ino-honor at hindi ho pinapansin. Yung UNCLOS mismo, yung arbitral ruling ay pabor sa ating bansa, pero hindi rin ho ino-honor. So hindi ho natin kung ano pa ho sa ating palagay at nating gawin para asan yung gulo. Kanina narinig ko si Congressman Dan Fernandez, parang gusto na lumusob sa aking paniwala, nagkulang ang inyong local government, no? Ang inyong probinsya at ang inyong lokal na pamahalaan dito sa Masinloc. Dahil ang aming immediate na maitutulong sa inyo ay makapagbigay ho ng panandaliang suporta sa pamamagitan ng pagbabaho ng mga ayuda na galing ho sa atin sa national government, papunta sa local government at parating ho sa ating mga kababayan. So yan ho, nagpapasalamat nga po ako dahil aktibo yung inyong local government units dahil nakapagbigay na po sila ng mga ayuda. Pero hindi ho ito yung solusyon sa problemang kinakaharap nyo. Ang aming hong gagawin dito sa komite, sisiguraduhin ho namin na pag-aaralang mabuti ang aming pulisiya na itutulak nang sa ganun tayo ay bigyang pansinan ng ating kapitbansa. Ayaw ho natin ng gulo. Hindi ho tayo nag-uumpisa ng gulo. Pero alam nyo po, ang Pilipino, huwag nyong kalabitin. Dahil kahit maliit ang Pilipino, lumalaki rin yan. So, yun po, yun po ang aking punto, no? At ang gusto ko lamang pong iparating, tayo po ay magkaisa, tayo po ay magkaisa, manalangin tayo. Sabi po ni Mayor, manalangin tayo. Sama-sama po tayong manalangin. Dahil itong problemang ito ay hindi lang problema sa kasalukuyan. Kung hindi ho natin masusolusyonan itong problemang ito, magiging problema ito sa mga susunod na henerasyon.
At ayaw po natin mangyari yan dahil tayo ang sisisihin ng mga susunod na henerasyon. Sa amin, sa Kongreso, ang aming layunin, kaya ho kami nagpunta rito, ay pakinggan kayo. Para pag kami ho ay gumawa ng report, sisiguraduhin ho namin na lahat ho nung aming maisip na polisiya ang pwede natin gawin sa ating bansa, sa national government, magamit po natin dito pag-solve ditong problema to. Ang national government, ang ating Pangulo, hindi ho nagkulang. Ang ating speaker, hindi rin po nagkulang. Ang inyong local government, hindi rin ho nagkulang. Ang inyong mga kongresista at congressman, congresswoman dito ay aktibo hong tumutulong para itong problema nyo ay masolusyonan. So, yun lamang ang gusto kong iparating, Mr. Chairman, at maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman Ace Barbers, Congressman ng Lalawigan ng Laguna, Congressman Dan Fernandez. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat. Well, ang katanungan ko lamang sa mga mangingisda, no? Kasi basically, doon sa nadinig namin kanina, talagang lumalabas na matagal na kayo nangingisda doon sa lugar ng Baho Masinloc. At nasabi ni Governor Ebdane na panahon pa ata ng Kastila, nakapangato sa Panatag, tinatawag na nating Panatag, tinatawag na nating Scarborough, tinatawag na nating Carburo. Parang meron pang Maruna ata ako nadinig dati na tinatawag tong So ibig sabihin, talagang matagal ng claim to ng Pilipinas. At nabasa ko dun sa primer na tungkol dito sa Masinloc na pumasok lamang ang China noong 1980. Tama po ba yun, Governor? Nung parang pinangalanan nila yung Masinloc na yan na Wanyang. Parang gano'n nakalagay. Nung pumasok sila, ang Taiwan saka China. Ngayon, ang tanong ko sa ating mga mangingisda, basically, pag nangingisda kayo doon, talagang kanya-kanya po ba tayo na nangingisda? Kasi kanina, nadinig ko, pag umalis kayo ng Wednesday, babalik kayo ng Friday, kasi masyadong malayo. Ilang oras po ba ang papunta doon? Ilang oras po? Sir, 12 hours. hanggang 16 po. Depende sa hangin. So, mga 3 araw kayo bago makabalik. Parang ganun po. At kung kayo po'y bumabiyahe doon sa areang yon, na kung saan tinatawag yung lagoon, nadinig ko kay Governor na punong-puno ng mga isda. So, kanya-kanya po kayo ng pagbabiyahe. Ganun po ba yon? So, ang ginagamit niyo po ay yung kanya-kanyang bangka. At pag nakikita niyo yung ating mga foreigners like China, Vietnamese, Malaysia, sila rin nangingisda rin sila doon. At gumagamit din sila ng bangkang mga katulad ng bangka ninyo. Malalaki. Malalaki ang mga bangka nila. Yes, sir. Malalaki po, malalaki. Sir, At dati po, sir, open lagoon yan, sir. Lahat, China, Malaysia, Indonesia, lahat, sir. Hindi, open ako. Okay, alam ko yun. So, siya tanong ko, kapag nangingisda kayo, kanya-kanya kayo, di ba? Opo, Kanya-kanya. Opo, sir, Tapos, opo, ang mga nakikita niyo mga vessel ng Vietnam, ng Malaysia, ng China, mga malalaking barko. Opo, Yun ang sir. ginagamit nilang pangingisda. Yes, Correct? Yes, sir. Mr. Chairman, medyo kanina kasi, tinitingnan ko yung parang malaking problema na kinakaharap nila eh. Parang somehow, nung unang panahon, tayo nangingisda, ganyan ang ginagamit natin, maliliit na bangka. Dumaan ang maraming panahon, ganyan pa rin ang ginagawa natin ng klase ng pangingisda. We have evolved. Ang China, ang Vietnam, ang Malaysia, they have evolved the fishing boat and the fishing style. Yung system ng kanilang pangingisda, ibang-iba na po ngayon. Pero ngayon, Why sir, not? Why excuse me, not? sir. Why Pero not? ngayon- Opo, sige po. Why not consolidate? I-consolidate natin ang ating pong mga grupo na kung saan sama-sama tayong mangisda ng malaking barko na dala-dala natin, complete with protective gear. Systematic ang pagkuha ng lugar kung saan tayo mangingisda na makikita natin na kung saan yung maraming isda, na kung saan matatakot din yung ating mga kalaban. Mr. Chairman, ang aking pong proposal, dahil nakita po natin yung kanilang problema that still kanya-kanya ng pangingisda ang ating mga mangingisda at pag pupunta sila sa laot, yung kanila pong seguridad ay hindi natin matatawaran. Dahil kung ganun po ang estado na kinalalagyan nila sa ngayon, na nangingisda sila using the traditional boat, I think
ang ating pong mga mangingisda ay mailalagay sa mapanganib na sitwasyon. Kaya, I would propose, Mr. Chairman, siguro parating natin kay Speaker at sa ating mahal na Pangulo na i-equip natin ang ating mga... Ano po ba kayo? May kooperatiba po ba kayo? Ano, halimbawa po, sa samahan po ninyo, ilang kayong mga mangingisda na may-ari ng mga bangka? Kasi may nadinig ako sa inyo kanina na may mother boats kayo eh. Pero yung mother boats nyo, halimbawa, dumating na kayo, grupo na, isang malaking meron po ba kayong parang pinaka-mother boat? Meron po, sir. Pero gaano po ang kalaki yung mother boat nyo? Kumakarga po ng mga... Yung motherboard mo namin, sir, kumakarga po ng 6 na tonelada, ganyan po. 6 na tonelada. more or less Pero yung yan po. sa mga Malaysia, sa China, gaano kalaki yung kanila? Bako na po yun, sir. Malalaki Yun. yun na. Oh. Yun ang nga sinasabi natin eh. I think, sa aking pananaw, siguro, kung magsasama-sama po tayo, lahat ng ating mga isda, i-consolidate natin, tingin ko, in group, we have that power. No? Na tingin ko ay mas magiging deterrent sa ating mga kalaban. Kumbaga, protection po natin yun. And siguro, ang kanina si ano pangalan mo, brother? Noli, ramdam kita kanina. Ramdam kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabasan yung mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong Marcos eh. Pero nakita nyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. So, sana kapatid, bigyan mo ng tsansa kasi itong isyong to is a national concern. Hindi lamang yung isdang kukunin nyo at kakainin nyo sa araw-araw ang ating pong iniisip dito. Ang ating pong primary objective ay yung tuluyan natin makuha ang area upang sa ganon, saganang makakapagpangisda ang ating mga mamamayan dito sa probinsya ng Zambales. So, Mr. Chairman, yun lamang po at maraming salamat.